Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo, lungsod ng Zamboanga o Jambangan sa katutubong wikang Subanon. Ito ang ikalimang pinakamataong lugar sa rehiyon at pangatlo sa pinakamalaking lungsod ayon sa lawak ng lupain sa Pilipinas. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito ay naganap maraming taon na ang nakalipas. Taong 1973, kwento ito ng isang lalaki sa atas ng katungkulan at pananampalataya ay napadpad sa isang malayong baryo sa Zamboanga. Ipinanganak itong si Primo sa isang bayan sa Kabisayaan. Isa itong purong Katoliko at lahat ng mga kamag-anakan niya ay pawang nasa parehong relihiyon. Sa murang edad pa lamang ay madalas na siyang isinasama ng kanyang lola sa pagsisimba. At mas madalas na sa tuwing sasapit ang oras ng pagrorosaryo sa kanilang bahay ay naroon din itong si Primo. Kasama ang mga kapatid niya at mga pinsan. Magkakasama sa bahay ng kanilang Lola Metring. Dahil nga dito ay kilala silang magpipinsan bilang mabubuti at mga magagalang na bata. Ito ay dahil sa bukod sa pagiging relihiyosa ng kanilang mga magulang, ang kanilang lola ay isa sa pinakamayamang tao sa kanilang nayon. Takbuhan ng mga nangangailangan. Ilan pa nga sa mga tagalugar nila ay tinatawag itong Lola Metring bilang isang buhay na santa dahil sa pawang kabutihan lamang ang nakikita ng mga tao sa kanya. Ngunit kagaya nga ng mga kasabihang hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dahil sa kabila ng pagiging deboto ni Lola Metring at ng pagiging matulungin niya sa kanilang mga kabarangay, may isang itinatagong lihim ang matanda. Dahil sa likod ng malaanghel na mga ngiti nito, isa itong si Lola Metring sa mga taong tinatawag ng karamihan na may itim na karunungan. Sa madaling sabi, itong matanda ay isa sa mga kinatatakutang mangkukulam. Hindi mayaman ang pinagmulang pamilya ni Lola Metring, maging ng asawa nitong si Lolo Juan na isang magsasaka. Ngunit bigla na lamang silang yumaman at umaliwalas ang buhay ng mamatay ang don na pinagsisilbihan ni Lola Metring noong nasa kabataan pa lamang ito. Nang nag-uumpisa pa lamang sila sa pagpapamilya nitong si Lolo Juan, hindi malinaw pero dahil nga sa walang kilalang kamag-anak ang don, bukod sa mga malayo nitong pinsan, di umano sa huling habilin nito ay ipinamana kay Lola Metring ang kalahati ng mga pag-aari ng don at ang kalahati naman ay naging donasyon sa iba't ibang organisasyon maging sa simbahan. Isang kasaysayang iilan lamang ang nakakaalam at halos mga pumanaw na din. Kaya naman hindi na nauungkat pa ito, lalo pa at nasa ibang bayan na sila nakatira. Ngunit para sa batang si Primo, tila hindi ito sikreto. Dahil sa mismong ang lolo Juan niya ang nagkwento nito sa kanya noong maliit pa lamang siya sa pamamagitan ng mga panaginip. Lingid man sa kaalaman nitong si Primo na ang matandang palaging dumadalaw sa kanya sa kanyang pagtulog ay ang kanyang lolo.
Kalaunan, nalaman niya din ito nang makita niya sa mga larawan sa bahay ng kanyang lola ang parehong matanda. Dito na nalaman ni Primo na gumamit ng itim na mahika itong si Lola Metring upang mapasa kanila ang mana. Ngunit lipas na ang panahong ito at mabait naman sa kanila ang kanilang abuela, kaya walang makitang dahilan itong si Primo upang kamuhian ito. Isa pa, ang Lola Metring niya ang dahilan kung bakit sila may maayos na pamumuhay. Isang araw nga, habang abala sa mga pag-aasikaso ang buong mag-anak para sa paparating na ikanobentang kaarawan nitong si Lola Metring, hindi sinasadyang malaglag ang isang aklat mula sa estante ng bahay ng abuela ng bata. At itong si Primo ang nakakuha nito. Masyadong kakaiba ang mga nakasulat sa aklat na tila ba sinaunang kasulatan at lengguwahe nito. Dito habang seryosong binubuklat ni Primo ang mga pahina ay nakaupo ito sa isang silya. Bigla siyang hinawakan sa balikat ng kanyang Lola Metring. Tinanong ito kung saan niya nakuha ang aklat at sumagot naman ito na hindi niya ito kinuha. Bagkus, bigla na lamang nahulog mula sa istante habang naglalakad siya sa pasilyo ng bahay. Marahang naupo itong si Lola Metring sa tabi nitong batang si Primo. Hindi para pagalitan, kundi para ito ay batiin. Maraming apo itong si Lola Metring at maraming tao na ang labas-pasok sa bahay niya. Subalit ni isa ay hindi pa nakakakuha ng aklat na hawak ni Primo. Ayon sa kanyang lola, ang aklat na ito ay espesyal at pinipili lamang umano nito ang maaaring makabasa sa laman nito. At ang taong maaaring may mag-ari nito. Sa pag-aakalang isa lamang ito sa mga kwento ni Lola Metring. At dahil sa hilig nga ng bata ang mga kwento ng kanilang abuela, sabik itong si Primo. Ngunit unang tanong ng Lola Metring niya ay kung ano ang nakita ng buklatin niya ang libro. Kaya agad na sinabi ni Primo na mga sulat daw pero kakaiba ang pagkakaakda. Mga salita at katagang hindi ito pamilyar. Nakita ni Primo ang ngiti sa labi ng matanda, sabay ang paghaplos ni Lola Metring sa ulo ng kanyang apo. Matapos ito, nagbilin ang kanyang Lola Metring. Kaarawan niya umano kaya ipagpaliban muna nila ang pag-uusap at ibig niyang magsaya ng araw na yon at magpasalamat sa kanyang mahabang buhay. Pero bilin ni Lola Metring na sa ikatlong araw, pagkatapos ng selebrasyon ng kanyang kaarawan, kailangan bumalik ni Primo sa bahay nitong matanda. Hindi sinabi ni Lola Metring kung bakit, ngunit para kay Primo ay tila ba isang mahalagang bagay ang malalaman niya sa araw na itinakda. Nang hapon nga ng selebrasyon ng kaarawan ni Lola Metring, purong kasiyahan, sangkatutak na pagkain at purong tawanan lang ang masasaksihan sa paligid. Ito ang nakaugalian na ng mag-anak. Gusto ni Lola Metring na makita ang pamilya na palaging masaya at masagana ang buhay. Matagal nang wala ang esposo nito, si Lolo Juan.
60 anyos pa lamang nang pumanaw, ngunit itong si Lola Metring, 90 na pero malakas pa din at hindi kakikitaan ng anumang karamdaman. 2 araw ang lumipas, gabi bago ang itinakdang araw ni Lola Metring sa pagbabalik ni Primo sa bahay nito, nang makaranas ang bata ng kakaibang panaginip kung saan pawang mga nakakatakot na nilalang lamang ang naroon. Pilit siyang inaabot. Pilit siyang isinasama sa isang pintuang kulay pula at napakadilim sa loob. Ngunit biglang may tumawag sa pangalan niya at nagising ito. Dito niya nakita ang isang uri ng nilalang sa may pinto ng kanyang kwarto. Wangis ng isang lalaking nakabarong pero hindi niya makita ang muka. Nang muli niyang kusutin ang mata ay naglaho na lamang itong bigla. Tila ba nagtungo lamang ito sa kanyang silid upang gisingin siya mula sa isang bangungot. Nang sumunod na araw, hindi niya nakalimutan ang bilin ng kanyang lola. Agad siyang naligo. Sabik siya at hindi na nag-almusal pa. At doon na nga daw siya kakain sa bahay ng Lola Metring niya. Pinakabunso sa lahat nang magpipinsan itong si Primo. At masasabing paboritong apo ito ni Lola Metring. Dahil nga sa doon naman ang tungo ng bata, walang problema ito sa mga magulang niya. Inihatid pa ito ng kanyang ama bago ito nagtuloy sa kanyang trabaho. Sa pagpasok pa lamang ni Primo sa pintuan ng bahay ng kanyang lola, nakita niya na ang matanda. Nakangiti ito. Naroroong nakaupo sa kanyang tumba-tumba sa ilalim ng lilim ng mangga. Hawak ang parehong libro na nakita ni Primo noong kaarawan ng kanyang abuela. Marahang lumapit naman ang bata at nagmano at pagkatapos ay naupo doon upang mag-almusal. Tila bang inaasahan na ng kanyang Lola Metring na darating ang kanyang apo na gutom ito, kaya ipinahanda nito ang paboritong tsampurado ng bata kasama ng ilang tuyo. Dito na nag-umpisang magkwento ang kanyang lola. Inamin nito sa kanyang paboritong apo na walang duda at walang pagtatangging isa itong mangkukulam. Alam umano niya na naikwento na ito ng kanyang lolo sa kanyang panaginip dahil sa noong paslit pa lamang siya ay palagi niyang ikinikwento sa lola niya ang isang matandang lalaki na nakakausap niya sa panaginip niya at nagkukwento ng maraming bagay. At ibig niya lamang itong pagtibayan. Ayon kay Lola Metring, totoong gumagamit siya ng itim na mahika para sa pagkuha ng mana mula sa pinagsilbihan niyang matanda. Ngunit hindi dahil sa ninakaw niya ito. Ito ay kahilingan ng kanyang amo. Ang mga pinsan ng Don ang pumatay sa matanda at gumawa sila ng sarili nilang kasulatan kasabwat ang abogado upang maangkin nila ang yaman nito. Ngunit hindi ito nakalusot kay Lola Metring. Buwan pa man bago mangyari ang pagpatay sa Don, masinsinang kinausap nito itong si Lola Metring at binigyan ng espesipikong bilin sa gagawin sa lahat ng ari-arian oras na patahin na siya ng mga pinsan niya. Dahil nga sa walang kilalang asawa at anak, ang mga malalayong pinsan nito ang ibig kumuha ng yaman nito. Kaya kinakailangan gamitan ng itim na mahika ni Lola Metring ang abogado upang maisagawa
ang kanilang plano. Tanging hiling lang ng Don na wag sasaktan ang mga pinsan niya dahil sa kadugo niya pa rin ito sa kabila ng kasamaan nila. Matapos ngayon ay nagtago na itong si Lola Metring at maging itong si Lolo Juan. Di na bumalik pa sa lugar ng kanyang amo. Ngayon, iniisip ni Primo kung bakit ba sinasabi nito ng lola niya sa kanya. Ano bang kaugnayan nito sa libro? Dito na nag-umpisang mag-usal ng mga salita itong si Lola Metring. At matapos ang ilang minuto ng orasyon, inihipan nito si Primo. Pagkatapos, muling ibinigay ng matanda ang libro kay Primo. At ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha dahil sa nagawa niya ng mabasa ang mga nakasulat doon. Malinaw at detalyado na parang Tagalog lamang ang binabasa niya. Sa kabila ng katotohanan na nakasulat ito sa ibang lengguwahe at baybayin. Ito ang aklat ng aking magulang, Primo. Kaloob ng aking amo. Mula sa kanya ang lahat ng aking mga kaalaman sa itim na mahika. Mahabang sambit ni Lola Metring sa kanyang apo. Ayon sa matanda, iyon na ang panahon upang isalin niya ang kanyang karunungan dito sa kanyang apo. Wika pa ng lola niya na kay tagal niyang inintay ang panahon na dumating ang karapat-dapat upang magmana ng kanyang karunungan at kakayahang hindi matukoy ang pinagmulan. Ayon sa matanda, nilagyan niya ng mahika ang aklat upang magising lamang ito kapag dumating na ang karapat-dapat na tao upang mag-ingat nito. Hindi ibig sabihin na kamag-anak niya lamang dahil napakaraming tao na ang hinayaan niyang makapasok sa kanyang tahanan. Mga kabaryo, mga panauhin mula sa ibang lugar, iba't ibang mga taga-silbi at mga anak nito. Samot-saring tao na mula sa iba't ibang estado sa lipunan. Kilala man o hindi, isa sa kanila ang magmamana ng kanyang karunungan, pero hindi niya umano akalain na sa dami ng tao at sa layo ng mga narating niya upang maghanap ng susunod na tagapag-ingat ng libro. Naroon lamang pala sa baryo nila at mismong apo niya pa. Natanong naman ni Primo kung bakit noon lamang palagi naman siyang naroon sa bahay ng matanda at naglalaro pa nga ng taguan. Ito pala ay dahil sa mga kondisyones. Naaalala ni Primo na hindi lamang pala isang beses siyang nanaginip ng kakaiba, kundi sa bawat Biyernes ng bawat linggo. Dinadalaw siya ng mga halimaw at doon niya nga unang nakita ang libro. Hawak ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo na minsan ay hindi niya nasilayan. Kilala niya lamang ito sa mga larawan. Mas maraming negatibong enerhiya umano ang pumapalibot sa isang tao. Mas naakit dito ang libro. Hanggang sa umabot sa tamang antas ang negatibong enerhiya at kumawala ito. Sa madaling sabi, balot ng itim na enerhiya ang paligid ni Primo. Walang may alam kung bakit. Palagi naman itong nagsisimba. Palaging kasama sa pagro-rosaryo. Hindi siya gumagamit ng masasamang salita at pagmumura. At masunurin pa nga ito sa kanyang magulang, pero bakit? Ayon kay Lola Metring, habang mas napapalapit sa Diyos ang isang tao at habang mas nagiging banal ito, mas lalong nilalapitan ito ng mga tukso at mga bagay na mula sa kapangyarihan
ng mapanlinlang dyablo. Maaring ito ang eksplanasyon kung bakit siya ang napili ng aklat ng karunungang itim. Siyempre, hindi mawawala sa mapagtanong na isipan ng bata ang isang bagay. Lola, hindi ho ba mula sa kasamaan ng aklat na yan? Kasi po aklat siya ng itim na karunungan. Marahang tanong ni Primo sa kanyang abuela. Ngunit matagal nang nakahanda ang matanda sa pagsagot sa ganitong klase ng tanong. Dahil tama naman ang bata na kasamaan ang may dudulot ng aklat, lalo na sa kamay ng mga masasamang tao. Subalit kung ang taong gagamit nito ay busilak ang kalooban at walang masamang intensyon laban sa ibang tao, hindi matatawag na masama ang libro dahil isa lamang itong kasangkapan. Nakadepende pa rin sa tao ang desisyon, kagaya umano sa baril kapag hawak ito ng mga pulis at sundalo na nagtatanggol sa bayan. Maaring mabuti ang tingin ng karamihan dito. Ngunit kapag hinawakan ito ng mamamatay tao, lasenggo at mga kriminal, magiging masama ang tingin ng tao sa baril. Pareho lang din sa pera at marami pang iba. Lalong humanga itong si Primo sa mga narinig niyang pagpapaliwanag ng kanyang abuela. Tunay ngang matalino ang matanda at walang dudang nagmana dito ang nanay niya. Matapos ang paliwanagan, natanong ni Primo kung ano daw ba ang gagawin niya. Oras na matutunan niya ang mga nilalaman ng aklat. Pero ngumiti lang ang matanda. Wala daw siya sa posisyon upang diktahan ang kapalaran. Mismong si Primo umano ang makasasagot nito sa pagdating ng panahon. Masama man o mabuti ay nakadepende pa rin ito sa kanya. Maraming buwan ang lumipas hanggang sa sumapit nga ang 100 taon ni Lola Metring. Binata na itong si Primo, ngunit ang 100 taong kaarawan ni Lola Metring ang magiging huli nito. Dahil sa imbes na handaan ay pagdadalamahati ang nangyari. Natagpo ang mapayapang nakahimlay sa kanyang higaan, si Lola Metring. Maaliwalas ang muka at nakangiti pa ito. Kakaiba sa pagkamatay ng Don na amo nito. Planado ni Lola Metring ang lahat at sinigurado niyang walang magiging inggitan at pag-aaway sa mga magkakapatid. Sa kanyang mga anak, pantay-pantay niyang ibinahagi sa mga ito ang lahat ng kanyang ari-arian. Maliban na lamang sa gintong hikaw na may maliit na batong itim sa gitna na ipinamana niya kay Primo. Walang iba. Isa lang itong ordinaryong hikaw kung titingnan. Ngunit ito ang iingat-ingatan ng pag-aari ng matanda. Dahil sa isa itong engkantadong hikaw na magbibigay proteksyon sa may suot nito laban sa mga mangkukulam at mambabarang. Malinaw ang bilin ng matanda. Isuot ito ni Primo hanggang sa kanyang pagtanda. Maaalalang ito ang tanging hikaw na suot ni Lola Metring sa napakatagal na panahon. Bata pa ang mga anak nito at ang kapiraso nito ay na kay Lolo Juan na isinama nito sa kanyang paghimlay. Hindi naman ito pinansin ng mga
kamag-anak dahil sa maliit nga lang ito at alam naman nilang paboritong apo ng matanda itong si Primo. Nang tumuntong sa kolehiyo itong si Primo, bigla namang nagbago ang ihip ng hangin. Dahil bagamat sa Katolikong paaralan ito pumasok noong bata siya, nang magkolehiyo siya ay nag-umpisang mahilig sa mga pagdalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos ng isang relihiyon. Dito niya nakita ang malaking kaibahan ng tradisyon at paniniwala nito kumpara sa kanyang nakagisnan. Pero dahil sa kontra sa ganito ang pamilya niya at maging mga kamag-anak ay inilihim niya ito. Sa madaling sabi, naging kabilang siya sa relihiyon, kaiba sa Katoliko na hindi alam ng kanyang kamag-anak. Naging mas masidhi ang kanyang pag-aaral dito hanggang sa magpasya na nga siya na maging isa sa mga nagpapalaganap ng kanilang paniniwala. Ilang taon pa ang dumaan. Maayos na ang takbo ng kanilang kabuhayan at negosyo. Salamat sa tulong ng pera ni Lola Metring. At dito nga ay nagpaalam itong si Primo. Ibig niya umanong maglibot-libot muna sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi niya ipinaliwanag ang dahilan. Ngunit maayos niyang kinausap ang pamilya niya para ito sa kanyang kinabukasan at para sa kanyang pangarap. Nangako siya na magpapadala ng liham palagi upang magbigay ng balita tungkol sa kanyang kalagayan. Bagamat nagdadalawang isip ang mga magulang at noon pa man, ay hindi pa nawalay sa kanila ang kanilang bunso nang mas matagal sa 2 araw. Alam nilang nasa tamang edad na itong si Primo upang magpasya para sa kanyang sarili. Sa madaling sabi, mula sa kanyang probinsya, natanggap ni Primo ang kanyang unang misyon bilang isang pastor sa bandang dulong bahagi ng Mindanao. Dito siya nag-umpisa sa kanyang paglalakbay at tungkulin. At dito niya susubukin ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa may likha. Una ay dumaan siya sa tanggapan at mula doon, inihatid siya sa lugar kung saan siya na destino. May makakasama siyang isang binatilyo na tutulong naman sa kanya sa gagawin niyang misyon ng pagpapakalat ng mga aral. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Hemereyas. At isang matanda naman na doon lumaki sa lugar, si Tata Anselmo. Ito ang makakasama niya sa mga lakad niya. Magsisilbing gabay, lalo na at mga kabahayan na nasa may kabundukan ang una nilang pupuntahan. At maging sa mga susunod pa niyang mga misyon, kaya naman laking pasasalamat niya na hindi niya ito gagawing mag-isa. Subalit kung si Primo mismo ang tatanungin kung ano nga ba ang pagkakaiba niya kumpara sa ibang mga pastor na kilala niya at kasabay niya, ito ay ang kakayahang minana niya sa kanyang Lola Metring at alam niyang dito niya maiintindihan ang totoong silbi ng kanyang karunungan na matagal niya nang inilihim sa lahat. Walang may ibang may alam na totoo ang kakayahan sa itim na karunungan ni Lola Metring, kundi tanging si Primo lamang. Martes ng umaga, nang marating niya itong medyo sabihin na nating malungkot na baryo. Malungkot ito dahil sa napakakonti lamang ng mga tao. Halos iilang pamilya lamang ang nakatira dito. Subalit hindi ito ang lugar na pagsasagawaan niya ng mga pangangaral mula sa Biblia.
Iyon lamang ang pinakaligtas na lugar para sa isang katulad niya. Maayos ang kanilang lugar tirahan. Sopistikado. Inihanda ng simbahan para sa kanya upang maging komportable ito. Batid nilang hindi magiging madali ang misyon ni Primo. Ngunit mismong si Primo ang taos-pusong tumanggap nito. Nang sumapit ang hapon ng parehong araw, makikitang si Tata Anselmo ay paparating at may dalang mga saging na saba. Ngunit napansin ni Primo na iba ang pagkahapo nito at labis ang pamumutla. Kaya naman, agad na tinawag nitong si Primo ang batang si Hemereyas upang tulungan siya at tingnan kung ano nga ba ang nangyari dito kay Tata Anselmo. Hindi ito agad na nakapagsalita. Nanginginig at tila ba labis ang takot sa kanyang muka. Ilang minuto pa ang inintay nila bago ito kumalma at nawala ang panginginig sa katawan. Dito na nag-umpisang magkwento. Ayon dito kay Tata Anselmo, 2 linggo na ang nakakalipas nang may mawalan ng alagang kalabaw sa kanilang lugar. Noon ay ipinagpalagay lamang na may kumuha o nagnakaw dito. Maaring mga masasamang tao, mga taong mapanlamang sa kapwa. Ngunit lumalabas na hindi pala ganon ang sitwasyon dahil ng hapong iyon, habang papalubog ang araw, naroong nangunguha nga ng mga gulay at nitong saging na saba itong si Tata Anselmo sa kanilang latian. Ngunit nang magkubli ang liwanag ng araw sa kabundukan, dito nang nalantad kay Tata Anselmo ang kilabot ng dilim nang dahil sa ang kambing na naroroong napapastol sa taniman na pag-aari ng kanyang kaibigan ng mga oras na iyon ay naroon din at bigla na lamang gumawa ng nakakatakot na ingay. Akala umano nila ay napilipit lamang sa pagkakatali, subalit nang tingnan nila at tilang pahina ng pahina ang pag-iyak nito, doon na nila nakita ang isang karimari-marim na tagpo. May isang malatao na tila demonyo ang kumakain dito sa kambing. Kita nilang halos maputol na ang ulo ng kambing sa pagngata nito. Doon ay agad silang tumakbo bago pa man sila napansin ng nilalang. Ngunit itong kasama niya, sa sobrang takot siguro, ay napasigaw habang tumatakbo. Sa kanya napansin na inatake na pala sa puso itong lalaki. Wala siyang nagawa kundi ang buhatin ito kasama ang saging na dala niya. Naidala niya ito sa sentro nila at hindi niya alam na ang sumunod na nangyari sa kaibigan. Dahil ito na yung tagpo na naglalakad siya pauwi sa tirahan ni Primo. Hindi niya na umanong nabitbit pa yung mga gulay at kamote dahil sa nawala na sa kanyang isipan. At isa pa, kahit sino naman yata ang makakita ng aswang, ganoon ang magiging reaksyon. Maswerte na lamang yung saging nga ay nadala niya pa. Pero hindi doon nag-aalala itong si Primo, kundi sa kaibigan nitong inatake sa puso. Ibig niyang malaman kung kumusta ba ito, subalit pinigilan na siya ni Tata Anselmo. Lihes sa mga magkakalapit bahay ang tirahan nila. Kakawyan at mga damo lang ang madaraanan at maaari umanong naroon na ang nilalang na iyon. Natatakot si Tata Anselmo na baka nga sinundan siya nito.
May paniniwala itong matanda na lahat ng nakakakita sa aswang ay tinutugis nito kalaunan. Maaring hindi agaran pero tiyak niyang hahanapin siya nito. Di tiyak ni Tata Anselmo, maging nito si Hemerias kung naniniwala ba sa mga ganito itong si Primo. Dahil kung tutuusin, isa siyang lingkod ng Diyos, tagapangaral ng Biblia. At sa isip nila Tata Anselmo ay maaring taliwas ito sa paniniwala ng binatang pastor. Ngunit nagulat sila Tata Anselmo nang may ilabas na lana itong si Primo. Nagtaka naman ang dalawa habang sinusundan ang binata. Isinabit nito ang lana sa may malapit sa kanilang pinto. Sabay pagkausap sa dalawa. Ibig ni Primo ang ilihim nilang tatlo ang tungkol sa kanyang ginawa. At kung maaari, sakaling may magtanong tungkol sa lana na nasa pinto, sabihin na lamang ni Tata Anselmo na siya ang naglagay nito. Paniniwala ni Anselmo na hindi naman ito paglabag dahil nga sa kasangkapan lamang ito. At para sa kanya, totoo ang mga demonyo at diablo. At itong tinatawag nilang aswang ay abominasyon ng mga makasalanang nilalang. Mga kasangkapan upang iligaw ng landas ang mga tao at kumapit sa mga paniniwalang taliwas sa Biblia. Iyon ang personal na misyon ni Primo, ang gamitin ang mga kaalaman at kakayahan para sa ilan ay isang kasalanan. Ngunit para kay Primo, kagaya ng turo ng kanyang lola, dedepende ito kung saan mo gagamitin ang kapangyarihan. At sa sitwasyon ni Primo, para ito sa kanyang pananampalataya sa nag-iisang may likha at solido ang kanyang paniniwala dito. Alam din ni Primo ang kwento tungkol sa mga aswang sa parting ito ng bansa, maging ang mga hinihinalang mangkukulam o mga taong kagaya niya na may kapangyarihan itim na sa kasamaan at panglalamang sa kapwa ginagamit. Lahat ng ito ang punteriya niya sa pagtungo doon sa baryo. Nang matapos ang kanilang mga pag-uusap at nalinaw na ni Primo ang mga dapat gawin nila Jeremias at Tata Anselmo, nakiusap na itong magluto ng ginatang saging para sa kanilang hapunan. Ayaw niyang masayang ang pinaghirapan ng matanda. Isa pa, hindi maselan sa pagkain itong si Primo. Bagamat lumaki sa nakakaluwag na pamilya, nananatiling mapagkumbaba ang binata. Dahil alam niya, sa pagpapakumbaba ay iaangat siya mismo ng lumikha. Nang gabing iyon, naging maayos naman ang lahat. Hinayaan ni Primo na maunang matulog ang dalawa niyang kasamahan. Dahil nga sa susunod na umaga, ang kanilang nakatakdang pag-akyat sa kabundukan upang tunguhin ang isang komunidad doon na tila limot ng kabihasnan at ng pamahalaan. Gamit ang sarili niyang pera, ay ibig niyang madala ng mga pangunahing pangangailangan ng iilang pamilyang naroroon at maging ang mga gamot. Bukod dito, malakas ang kutob ni Primo na malapit doon ang lugar kung saan matatagpuan ang isa sa kanyang mga pakay. Ang aswang na nanananahan sa kagubatan, ang wakwak. Bago pa man siya makapunta doon, nakakuha na ito ng timbre mula sa lihim na samahan ng mga antingero
kung saan ito napapabilang. At ayon nga dito, ay wakwak ang naroon nakatira. Bagong salta at mag-aanim na buwan na ngang tinutugis. Siya ang naatasang gumawa ng pagsupil dito. 3:00 ng madaling araw. Dito nakaramdam si Primo ng pagkamaalinsangan ng paligid. At nang tingnan niya ang lana habang tangan ang isang lampara, naroroon itong walang humpay sa pagkulo. Pero alam niyang hindi iyon ang oras para sa pakikipagkumbati niya sa aswang. Kailangan malaman niya ang mismong kuta nito. Dahil alam niya ng mga oras na masugatan ito ay tatakas lang ito at magtutungo sa lungga niya upang gamutin ang sarili. At babalik itong mas handa at mas babalasik. Hindi niya maaaring hayaan ang ganoong kapabayaan, kaya naman ibig niyang sa mismong lugar kung saan ito naglalagi niya ito mapatay. Ilang saglit lang na umikot-ikot ang aswang, inaamoy ang samyo niya at ni Hemereyas. Dahil nga sa silang dalawa lamang ang mga bagong salta sa lugar na iyon. Ngunit nang maglaon ay umalis din ito. Isa ito sa mga ugali ng aswang, ang markahan ng mga gagawin niyang biktima. At sa pagkakataong iyon, alam niyang namarkahan na ang bahay nila. At babalik itong muli sa gabi-gabi upang subuking aswangin ang isa sa kanila. Kinabukasan, 6:00 ng umaga ay nag-asikaso na ng kape itong si Tata Anselmo. Kumpara kagabi na para itong masisiraan ng bait. Nang umagang ito ay maayos ang kanyang lagay at kalmado na ang isipan. Tunay ngang ibang tapang ang naibibigay ng liwanag ng umaga. Literal na bagong pag-asa para sa lahat. Masinsinang kinausap ni Primo itong si Tata Anselmo. Ipinaalam niya dito na maaaring abutan sila ng gabi sa pupuntahan nilang komunidad. At ibig makasigurado ni Primo kung meron bang taong mapagkakatiwalaan itong si Tata Anselmo sa lugar na kanilang tutunguhin dahil doon sila makikituloy. Taong alam umano ni Tata Anselmo na hindi sila ipapahamak. Sa kasamaang palad ay wala itong kakilala doon. May iilan lang na bumababa sa kanilang baryo para makipagkalakal, pero walang personal na kakilala. Magiging isang pagsubok para kaila Primo ang sitwasyong ito. Pero umaasa ang binatang pastor na antingero na maayos din ang lahat. Gagabayan sila ng Panginoon. Kaya naman nanalangin muna sila bago tumulak sa bundok para sa pagbabasbas. Sa loob ng dalang lagayan ni Primo, naroon ang kanyang mga personal na gamit bilang isang pastor. At sa lagayan na dala ni Hemereyas at ni Tata Anselmo, naroon naman ang mga sandata nitong binata bilang isang antingero. 3 oras na lakad ang gagawin nila upang maabot ang lugar na ito. Dadaan sila sa ilog, gilid ng bundok. Ibig sabihin, sa pag-alis nilang 9:00 ng umaga, halos pasado 12:00 na sila makakarating. Kaya naman, totoong kailangan nila ng matutulugan sa bundok sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad
ay kinailangan nilang huminto. Naroroong nasumpungan nila ang isang malinis na bukal at kailangan nilang magpapresko ng katawan, dala ng mainit na sinag na tirik ng araw. Ngunit hindi pumayag si Primo na doon uminom ang mga kasama niya. Wika pa nito na hanggat maaari ay ang mga baong tubig lamang nila ang inumin. May hinala si Primo na nakamanman sa kanila ang aswang at mas maigi ng mag-ingat. Maaring lagyan ng laway o lason ang mga madadaanan nilang inuman ng tubig. At ito ang huling bagay na gugustuhin niya para sa kanya at kaila Tata Anselmo. Naghilamos lamang sila, nagpahinga ng konti, pagkatapos balik sa pagsabak sa paglalakad. Mag-aalauna na ng hapon nang marating nila ang sinasabing komunidad. May 8 kabahayan lamang dito. Yun lang at wala nang iba. 8 pamilya lamang ang naroong nakatira. Malayo sa mga tagabayan. Malayo ito sa kabihasnan. Dito naman ay sinalubong sila ng 2 lalaki. Isa dito ay kilala ni Tata Anselmo nang dahil sa isa ito sa mga bumababa sa baryo nila para sa pakikipagkalakal. Ito ang gumabay sa kanila patungo sa matanda ng kanilang lugar, ang tinuturing nilang pinuno at pinakamarunong sa kanilang lahat. Nagpakilala itong si Primo at ipinabatid niya ang kanyang sadya doon. Maayos naman silang tinanggap ng mga taga-bundok. Nasiyahan ang mga ito sa mga dalang pagkain nila Primo. At maayos na naisagawa ang kanilang pagbabasbas mula sa salita na nasa loob ng Biblia. Pagbabahagi ng mga mensahe ng mga may likha na nakapaloob sa banal na aklat. Masasabi ni Primo na totoong walang relihiyon ang naroroon. Maging mga tala ng kanilang kapanganakan ay wala ang mga ito. At iyon umano ang unang beses na makapakinig sila ng nagtuturo ng mga salita mula sa Biblia. Masasabing masasaya ang mga tao. Hindi lang sigurado sila Primo kung dahil ba sa pagtuturo niya o dahil ba sa mga dala nilang pangkonsumo o dahil sa naroroon sila. Hindi kasi may aalis ni Primo ang paghihinala na maaring naroroon lang din sa komunidad na yon ang aswang o kung hindi man malapit doon. Ngunit pumatak ang 5:00 ng hapon. Madilim na kaagad dito sa maliit na komunidad at nag-uumpisa ng magpaningas ng mga naipong tuyong dahon at mga sanga ang bawat bahay. Pantaboy ng lamok at mga insekto sa gabing iyon. Ilan sa mga naroroon ay ang mga sinaunang kaparaanan pa ang gamit sa pagluluto at sa mga ilawan. Makikitang mga kawayan ang gamit nila sa pagluluto ng kanin at ng sinabawang manok. Maging ang mga ilawan nila ay gawa sa kawayan na tila may inipong pinatigas na dagta ng mga puno sa kanilang kapaligiran. Mabisa, mainam at matagal maubos. Nakituloy sila sa mismong tahanan ng matandang namumuno doon. Ito lang kasi ang pinakamalawak na bahay na maaari silang makituloy. Matapos ang kanilang paghahapunan ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makipagkwentuhan dito sa matanda. Napag-alaman ni Primo na 3 araw lang ang nakakalipas nang mag-umpisang
mawala ang mga alaga nilang manok. Unang hinala nila ay sawa ang may gawa dahil nga sa maraming ahas sa bundok. Kaya naman naglagay sila ng mga patibong upang mahuli ito. Ngunit ng sunod na gabi, nakarinig sila ng pagsigaw. Nakakatakot at hindi normal. Dahil sa dilim ng paligid at kakulangan sa mga kalalakihan sa kanilang kinaroroonan, wala silang nagawa kundi ang maghintay ng bukang liwayway. Ayon pa sa kwento ng matanda, doon nga nila nakita ang nagkalat na dugo sa malapit sa mga alaga nilang hayop. Sa kabutihang palad, walang nawala sa mga alaga nila. Ngunit ang dugong nagkalat doon ay hindi biro. Nagawa ding masira ang mga patibong nila, ngunit natitiyak nilang anuman yon ay nagtamo ito ng matinding pinsala. Yun ang akala nila dahil ng sunod na gabi, binalikan sila ng nilalang at inubos ang lahat ng manok sa kulungan, maging ang nag-iisang kalabaw ay pinatay. Tila umano, labis na nagalit ito sa nangyari sa kanya. Ang hindi lamang maintindihan ng matanda at ng mga tao doon ay bakit hindi sila sinasalakay. Ipinagpalagay nilang takot ito sa tao. Ngunit iba ang paniniwala ni Primo. Alam niya ang totoong dahilan. Batid ni Primo na hinahayaan ng aswang na mabuhay ang mga tao doon dahil sa tinitipid niya ang mga pagkain niya. Maaring sa oras na maubos ang mga hayop na maaari niyang makain sa paligid, doon siya mag-uumpisang kumain ng mga tao. Kabilang na ang maliit na komunidad sa bundok. Ayon naman sa matanda, ay wala na sila ni isang alagang hayop. Kaya naman nakakaranas sila ng taggutom, lalo pa at wala pang produkto ang mga kanilang pananim. Habang nasa pag-uusap nga sila dito, nang biglang napasigaw ang isang babae na nasa ikalimang bahay mula sa bahay ng matanda. Nasa may itaas na bahagi kasi ng bundok ang bahay ng matanda at nasa babang bahagi ang ilan. Dito na lumabas itong si Primo. Tangan ang lamparang baon pa mula sa baryo. Tinungo nila ang bahay kung saan narinig ang isang pagsigaw. Doon nga ay makikitang napapaibabawan nitong wakwak ang asawa ng babae. Nagpapangbuno sila at labis ang pagsigaw nitong lalaki dahil sa mga natamong kalmot mula sa aswang. Sa sitwasyong ito ay hindi na nagdalawang isip pa itong si Primo. Nag-umpisa itong mag-usal ng mga engkantasyon. Mga natutuhan niya sa maraming taon ng pag-aaral niya sa aklat ng itim na karunungan. Kinargahan niya ng mga buhay na salita ang kanyang sandatang buntot ng pagi. Buong lakas niya itong inihataw sa likod ng aswang, dahilan upang mapahiyaw ang nilalang sa labis na sakit. Napalundag ito at kumapit sa taas ng isang malaking puno at nag-angil. Labis ang galit nito kay Primo, ngunit nang sumugod ito sa binata, sinalubong ito ni Primo ng paghataw ng buntot pagi. Pagkatapos nawala sa balanse ng paglipad ang wakwak at tumama sa mabatong bahagi na di kalayuan sa kinatatayuan ni Primo. Agad niya itong nilundagan upang saksakin ng kanyang dalang punyal. Ngunit naging maliksi ang aswang, kagaya ng inaasahan.
bigla itong mabilis na gumapang sa damuhan at lumipad papalayo. Nakatakas ang aswang at ang pinangangambahan ni Primo ay babalikan nito ang lugar na iyon upang gumanti. Oras na mapagaling nito ang sugat niya. Kailangan matapos na ang pamimerwisyo niya ngayong gabi. Wika dito ni Primo. Kaya nagpasya itong lumakad mag-isa upang hanapin ito. Hindi niya na pinasama pa sila Tata Anselmo. Mag-isa itong nagtungo sa direksyon kung saan lumipad ang wakwak. Ipinagbilin lamang nito sa mga taong naroroon na magsunog ng kung anumang papanatili ng liwanag sa kanilang lugar. Nang sa gayon ay mabilis niyang mahanap ang daan pabalik sa baryo. Tangan ang sundang at punyal ay nagtungo ito sa loob ng gubat. Alanganin ang latigo sa loob ng kakawyan dahil sa hindi niya ito magagamit gawa ng mga puno at mga sangang nakapalibot. Kaya naman sundang at punyal ang napili nito. Sa lahat ng natutunang engkantasyon ni Primo at sa katotohanang may alam ito sa pangungulam, mas pinili ni Primo na gamitin ang mga orasyon pampalakas lamang ng kanyang pisikal na kakayahan at pakiramdam. Hanggat maaari, ayaw niyang gumamit ng pinakamalalang karunungang itim at maaaring maimpluhensyahan nito ang kanyang isipan. Ilang beses na itong nangyari sa kanya sa mga nakaraan at natuto na ito. Ibang-iba ang itsura ng gubat sa dilim. Sari-saring huni ng mga hayop ang maririnig mo. Bagay na pumapabor kay Primo. Dahil oras na matahimik ang lahat ng ito, alam niyang nasa paligid na ang aswang. Ilang minutong naglalakad nang marating niya itong tabing ilog. Doon niya nakita itong isang maliit na dampa. Hindi agad ito mapapansin dahil sa nahaharangan ito ng malalaking puno mula sa kung saan nakatayo itong si Primo. Ngunit dahil sa malamlam na liwanag na nagmumula dito, kaya niya ito napansin. Walang duda, naroon ang aswang at tila kasalukuyang ginagamot ang mga tama mula sa latigo at sa taga ng aswang na babaeng buntis na sinugod nito. Akma niya na sanang lalapitan ang dampa upang salakayin itong aswang at wakasan na ang buhay. Nang walang kung ano-ano, ay bigla siyang sinalakay ng isang malaking baboy ramo at kinagat ito sa binti. Mabuti na lamang at mabilis ang reaksyon niya at agad niya itong natagadahilan para matapyas ang tenga nito. Sabay palit ng anyo nito bilang isang lalaking aswang. Walang sinayang na oras itong si Primo at agad niyang nilusob itong lalaking aswang. Alam niya sa kanyang sarili na oras na lumabas yung aswang sa loob ng dampa, magiging alanganin siya. 2 laban sa 1 ang magiging laban. Kaya naman, ibig niyang wakasan na itong lalaki bago pa mang tuluyang gumaling ang mga sugat nung isa. Malakas ang aswang ngunit mas malakas itong si Primo dahil sa kanyang mga karunungan. Kaya naman halos humandusay na sa lupa itong kanyang katunggali hanggang sa akma na nitong tatagpasin ang ulo nitong lalaki nang biglang sumigaw yung babaeng aswang sa loob ng dampa. Matapos makitang halos wala ng lakas ang kasamahan nitong lalaking aswang,
Bumalik sa anyong tao yung babae sa dampa. Hirap mang kumilos ay lumapit ito sa kasama niya at lumuhod sa harap ni Primo. Buong pagsisikap itong nagmakaawa kay Primo. Nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon at hayaan silang mabuhay. Nangako itong babae na aalis na sila doon at magtutungo sa mas malalim na parte ng kabundukan, malayo sa mga tao. Labis ang pag-iyak nito na tumagos sa puso ni Primo ang pagkaawa. Subalit hindi niya ibinaba ang depensa niya at nanatili itong alerto. Alam ni Primo na wala nang lunas ang pagkaaswang nila dahil inamin ng mga ito na minsan na silang nakakain ng tao sa unang lugar na pinuntahan nila. Ngunit parehong nangako ang dalawa na magpapakalayo-layo na. Kaya naman sa malawak na pangunawa ni Primo na para sa kanya, lahat ng may buhay ay dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon na itama ang lahat. Pinagbigyan niya itong mag-asawa. Matapos nga lang ang pagpapagaling ng mga sugat nila, magkasamang lumipad itong mag-asawang aswang papalayo sa lugar na iyon. Habang itong si Primo naman ay sinunog ang dampa upang wala nang balikan pa ang mga aswang. Saglit na tumayo itong si Primo at pinagmasdan ang buwan. Nagdasal ito at umaasa na sana ay manatiling tapat sa pangako ang mag-asawang aswang na kailanman ay hindi na sila kakain pa ng tao. Bagamat may posibilidad na mangyari ulit ito, pero sa susunod na magkita ulit sila, ay kamatayan na ang sasapitin nito. Nang makabalik na si Primo sa komunidad na tinutuluyan nila, ibinalita nitong wala na ang mga aswang at hindi na nga muli pang makakapanggambala pa. Hindi niya pinaalam na hinayaan niya itong mabuhay. Pero sa balitang wala na ang mga ito, nagkaroon ng pag-asa ang mga taga-bundok. Labis ang kanilang pasasalamat kay Primo at sa pagdating niya sa kanilang lugar. Ngunit ayon sa kanya, lahat iyon ay kalooban ng may likha at siya lamang ang naging kasangkapan. Nang sumapit ang umaga, ay hindi na sila nagtagal pa doon at lumakad na pabalik sa baryong tinutuluyan nila. Ninais pa sana silang ihatid ng mga residente, subalit tumanggi na itong si Primo at sinabing mas kailangan sila sa lugar nila upang mas pag-ibayuhin ang kanilang seguridad. Bago kasi umalis ay nagbigay ng ilang suwestyon itong si Primo kung paanong mas mapapaganda ang komunidad at mas mapoprotektahan laban sa mga ligaw na mababangis na hayop at mga nilalang ng gubat. Dahil nga sa noong dumating sila ay wala man lang kaharang-harang ang lugar. Nagmungkahi itong binata na gumamit ng mga sanga ng kawayan para sa bakod nila. Isang matibay na depensa ang ganitong bakod na madalas ngang gamitin sa mga kampo ng militar sa kabundukan. Kaya naman natitiyak ni Primo na kung magagawa ito ng mga taga-bundok ay mas magiging ligtas sila. Tanghali nang marating nila Primo ang baryo. Siyempre, kagaya ng nagdaang hapon, usap-usapan pa din ang mga aswang na nakita nga nila Tata Anselmo. Ngunit sa gulat nila Primo, dahil di umano
ay muling sumalakay itong mga aswang ng nagdaang gabi. Dito natiyak ni Primo na hindi lamang ang mag-asawang nakalaban niya ang aswang sa lugar, at maaring hindi rin ang mag-asawang naroroong nagmarka sa bahay nila. Ibig sabihin, merong mas malupit at mas mapaminsalang aswang ang patuloy pa din sa paggala. Ngunit sino? Posible kayang nasa baryo lang din ito at nakikihalubilo sa mga tao? Ito ang naiisip ni Primo sapagkat alam niyang malabong ang mga aswang sa bundok ang may gawa nito. Lalo pa at alam niyang hindi ito basta-basta sisira ng kanilang kasunduan. Pag-uwi sa kanilang tirahan, bandang 2:00 ng hapon naman nang makaramdam ng pananakit ng ulo itong si Jemerias. Akala nila ay dala lamang ng pagod at init mula sa pagbaba nila galing bundok. Kaya naman pinagpahinga lamang nila ito. Subalit nang mag-6 na ng gabi, doon na nag-umpisang magsuka itong si Jemerias. Tuloy-tuloy at halos wala ng laman ang kanyang sikmura. Kasunod ay ang paglitaw ng mga pamamantal sa katawan ng bata at ang labis na taas na lagnat nito. Walang bisa ang mga tabletang pinapainom sa kanya at iniisip na nga nila ang isugod ito sa pagamutan. Maging ang alam na orasyon ni Primo ay hindi ito tumatalab. Ngunit nasorpresa itong si Primo nang may kumatok sa pinto ng bahay nila. At doon, tumambad ang mag-asawang aswang, hindi upang makipaglaban. Naroroon ito upang bigyang babala itong si Primo. Nang dahil sa may isang aswang ang di umano ay nasa baryong iyon na kumukursonada sa kanilang tatlo. Ito ay dahil sa ginagawa ni Primong pangangaral ng mga salita mula sa Biblia. Kilala ito ng 2 aswang, ngunit ayaw nilang sabihin ang pangalan. At naroroon, dumaan lamang daw sila nang dahil sa paalis na sila sa lugar na iyon upang magtungo sa probinsya ng lalaki. Bago ito umalis ay pinalapit nila itong si Jemerias upang malawayan sa puson. Di umano ay kagagawan ito ng aswang na mangkukulam na naroon. Magagawa nilang alisin ang pagkakausog nito, ngunit malalaman ito ng mangkukulam na aswang at tiyak na bibisitahin sila doon. Matapos ito ay mabilis nang umalis ang mag-asawa. Dahan-dahan namang bumuti na ang kalagayan ni Jemerias. Bagamat labis ang panghihina dahil na din sa nangyari kanina. Muling isinabit naman ni Primo ang lana sa pinto matapos makalis ang mag-asawa. Sa pagkakataong iyon, binalaan siya ng mga aswang na huwag itong bibigyan ng pagkakataong mabuhay na mangkukulam kapag nakaharap niya, kagaya sa ginawa sa kanila. Dahil sa maitim ang budhi nito at hindi ito magdadalawang isip na patayin silang tatlo. Oras na magkaroon ito ng pagkakataon at mas naging malala pa nga ang sitwasyon dahil sa gumagamit ito ng kulam. Ang unang ginawa nitong si Primo ay ang tanungin itong si Tata Anselmo kung meron bang manggagamot sa baryo nila. Ngunit umiling lamang itong si Tata Anselmo. Walang albularyo. Walang manggagamot ang nakatira sa lugar.
At ayon sa matanda ay kilala niya halos ang mga tao doon, na minsan ay wala silang pinaghinalaan doon na isang aswang. Ngunit maya-maya ay nakarinig sila ng tiktik na umaalingaw-ngaw ang tinig sa itaas at tila lumilipad ng papalapit sa kanila. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Maaring naroon yung aswang at nakikinig sa kanila, at sa kung anong kadahilanan ay bigla itong umalis. Dahil ang tiktik na papalapit, ang boses ay nangangahulugang papalayo ang aswang. Sa kabutihang palad ay walang nangyaring masama sa kanila hanggang sa sumapit nga ang umaga. Lumipas pa ang araw at linggo ng pananatili ni Primo sa lugar at marami-rami na din ang napupuntahan nila. Wala nang panggagambala pa ng aswang. Ngunit ang akala nilang tuloy-tuloy ng payapang pananatili nila ay ilusyon lamang pala. Dahil sa dumating ang gabi na hindi inaasahan ng tatlo, nang namataan nila Tata Anselmo at Hemereas habang nagsusunog sila ng damo. Sa may bakuran itong 5 taong nakataklob ang mga ulo. Naglalakad papalapit sa kanilang tirahan. Pawang mga nakaitim. Sa taranta ng dalawa ay napapasok sila sa loob ng bahay. Doon nga ay tahimik na nakatayo itong 5 misteryosong tao. At nagsalita ang isa dito. Binabalaan si Primo na itigil na ang ginagawang pangangaral niya sa baryo. Binigyan ito ng 2 araw lang upang lisanin ang lugar. At kung hindi, ay papatayin nila ang tatlo. Batid ni Primo na hindi nagbibiro ang mga ito. Ramdam niya kasi ang itim na aura sa mga nasa labas ng kanilang bahay. At bagaman may karunungan din siya, subalit matagal niya nang hindi ito ginagamit. Ibig sabihin ay ang mga itim na mahika at mga pamatay na orasyon. Ngunit sa sitwasyon nila ay mapipilitan siyang gamitin ito. Maririnig ang mga pagtatawanan ng mga tao sa labas. At bilang paunang babala ay inihagis ng mga ito ang apoy sa dingding ng bahay na tinutuluyan nila Primo. Mabuti na lamang at naagapan nila kagad ito at naapula. At nang muli nilang silipin ang mga tao sa labas ay wala na ito. Wari mo pa ay mga miyembro ng isang kulto. Hindi sigurado si Primo kung ang aswang namang kukulam ba at itong mga nasa kulto ay may ugnayan. Magkagayon pa man ay walang balak na umurong itong si Primo. Hindi siya papatalo sa mga kampon ng dilim, lalo na at mas higit siyang kailangan ng baryo upang mabuksa ang kultong ito na kontra sa mga pangaral ng may likha. Nang sunod na araw, inutusan niya sila Tata Anselmo na pansamantalang magtungo sa bayan at tumuloy muna sa kanilang tanggapan para sa proteksyon at mas ligtas sila doon. Isa pa, nasa sentro ito. Ngunit nagpaiwan itong si Primo. Ayon dito, haharapin niyang mag-isa ang mga kalaban niya. Kaya naman, 3:00 pa lamang ng hapon ay nag-umpisa na sa mga orasyon itong si Primo. Naghahanda ito sa paparating na laban. Alam niyang anumang oras ay darating ang mga ito at hindi maghihintay pa ng 2 araw. Dito ay ginamit niya na ang karunungang itim meron ito. Bagamat taliwas sa prinsipyo niya,
Ngunit minsan, alam niyang kailangan baliin ang isang prinsipyo upang mas pagtibayin ang mas higit na mahalagang bagay, ang kanyang tungkulin sa Panginoon. Tila isang biro nga na ang isang lingkod ng Diyos ay gumagamit ng karunungan para sa mga Kristiyano ay masama at nakakatakot. Ginagamit niya ito upang puksain ang mga taong maaaring may parehong karunungan, katulad sa kanya, na magliligaw sa isipan ng mga tao at sa mga pananampalataya nito. 8:00 na ng gabi, wala nang tao sa labas. Tanging alulong ng aso lamang ang naririnig ni Primo. Dumapo ang isang napakalaking ibon sa bubungan ng bahay. Mabigat ito at makikita ang paglubog ng mga yero. Napapaikot-ikot lang sa bubungan. Inaantay si Primo ang pagsalakay nito, pero oras na ang lumipas ay walang pagsalakay na nangyari. Nawala na lamang ang mga kaluskos sa bubong. Wala ang inaasahan niyang kulto. Ni hindi na malaya ni Primo na nakatulog na pala siya. Hanggang sa 2:30 ng madaling araw, nang marinig niya ang walang katulad na pag-alulong ng mga aso. Animoy, may nakikita ang mga ito na sobrang nakakatakot. Maririnig na papalapit ng papalapit ang mga alulong na ito, hanggang sa may nagsalita na sa labas ng bahay. Ito na ang mga kalalakihang nagbigay ng pagbabanta sa binata ng nagdaang gabi. Naririto kami upang wakasan na ang kahibangang dala mo sa baryong ito. Walang puwang sa lugar na ito ang Diyos ninyo. Malakas na wika ng isa sa mga kalalakihan. Ngunit nanatiling tahimik itong si Primo at nakikiramdam sa pagkilos. Alam niyang parte ng kanilang taktika ang palabasin ang nasa loob ng bahay bago ito pagtulungan. Ngunit hindi mangyayari yon dahil mananatili lang ito sa loob ng bahay hanggang sa mga ito na ang maglakas loob na pumasok. Kung puro tao sila, magagawa nilang makapasok, at ibig sabihin, makakaya ni Primo ang kalabanin sila ng pisikalan. Ngunit oras na hindi nila magawang tumawid sa inilagay na harang ni Primo. Nangangahulog ang mga aswang ito at wala na siyang magagawa pa kundi ang gamitin ang itim na mahika. Dalawa kasi ang iniisip ni Primo. Maaaring mga tao lamang itong ibig lang siyang palayasin sa lugar o totoong mga alagad ng dyablo. At ayaw niyang magkamali. Ayaw niyang makapatay ng mga tao lamang. Sumugod ang 4 sa 5 kalalakihan. Kita ito ni Primo sa maliit na butas sa bintana niya. Dito niya nakumpirma na isa lamang sa mga ito ang hindi tao na maaaring nag-uudyok sa mga ito upang kalabanin siya. Gamit ang sabulag ay naglaho itong si Primo at pagpasok nga nitong kalalakihan ay hindi nila makita. Dito na mabilis na inatake ni Primo ang 4 upang mawalan ito ng malay. Hindi sila ang totoong kalaban, kundi ang aswang na mangkukulam na lumalason sa mga isipan nito. Sa aswang ay hindi tumatalab ang sabulag niya. Nakikita siya nito ng malinaw. Binati pa itong si Primo ng aswang nang dahil nga sa mahusay daw ang ginawa niya sa mga tagasunod niya. Ngunit hindi basta-basta
ang mangkukulam dahil nagagawa nitong lumusot sa depensa ni Primo. Nagagawa niyang pasukin ang isipan ng binata upang linlangin sa mga ilusyon. Naaapektuhan itong si Primo ng ilan sa mga palipad hangin ng aswang. Hindi na lang laban ng pisikal naman ang nagaganap, bagkus ay laban ng kanilang isipan. Lamang ang aswang dito nang dahil sa tagal ng karanasan nito sa itim na mahika. Kabisado niya ang bawat sumpa at orasyong maaaring tumalo kay Primo, maliban sa isang bagay na taglay ng binata. Dahil nang maging aktibo itong gintong hikaw ni Primo, nakaloob sa kanya ng kanyang lola Metring. Nasipa mula sa isipan niya itong aswang na mangkukulam. At dito nagkaroon ng pagkakataon makasalakay itong si Primo. Mahina sa kumbate ang mangkukulam at dehado siya dahil sa lakas at bilis ni Primo. Paulit-ulit na sinubukan ng aswang ang muling pumasok sa isipan ng binata. Ngunit tila ba may napakataas na pader ang nakaharang at hindi ito makapasok. Hanggang sa dahil sa labis na pagyakap nito sa kanyang kapangyarihan at mental na pag-atake, nawalan ng kanyang balanse sa pag-iwas niya kay Primo. Direktang nasaksak ni Primo itong mangkukulam na aswang sa kanyang puso gamit ang isang espesyal na sandata na ipinagkaloob sa kanya ng mga kasamahan niyang antingero. Ngunit higit sa lahat, sa pakikipaglaban niyang iyon ay baon niya ang mga panalangin niya sa may likha upang gabayan siya nito. Nagawa niyang mapatay ang aswang at isinuko niya sa otoridad itong 4 na kalalakihang nagtangkang patayin siya. Kalaunan ay dumating na ang mga kasama niya mula sa simbahan at inalok siya kung gusto niyang malipat, subalit nanindigan itong si Primo. Hindi ito umalis sa lugar at ipinagpatuloy ang kanyang misyon hanggang sa makapagtatag sila ng maliit na simbahan nila sa lugar na iyon. Nanatiling lihim ang kanyang katauhan bilang antingero. Ngunit sa tuwing may problemang nangangailangan ng kanyang kakayahan, naroon siyang handang gampanan ang kanyang katawagan. 2 taong ding nanatili itong si Primo sa probinsya, ngunit kinakailangan niya nang bumalik sa kanyang lugar. Tapos na ang kanyang misyon doon. Kinakailangan niya nang ipagtapat sa kanyang pamilya ang pinili nitong landas. Sa umpisa ay hindi ito natanggap ng mga magulang niya. Ngunit kalaunan, dahil na din sa pagmamahal ng mga ito sa kanilang bunso ay napatawad din nila. Marami pa ang naging paglalakbay ni Primo hanggang sa makalipas ang 5 taon ay nagpasya na siyang lumagay sa tahimik. Nagkaroon ito ng maayos na pamilya na lubos ang paggalang at paglilingkod sa Diyos. Dahil sa pamilya niya, ay sinikap niyang iwan ang kanyang katawagan sa pagiging isang antingero, alang-alang sa kapayapaan ng kanilang kinabukasan. Sa buhay na ito, kadalasan ay sumasabay lamang tayo sa agos ng kapalaran. Ngunit may ilan na kagaya ni Primo na sinasalubong ang rumaragasang hamon ng buhay at pinagtitibay ang kanyang paninindigan. Ika nga ng iba, palaging nasa tao nakadepende kung sila ba ay magiging mabuti o masama. Mga kabaryo,
Hanggang dito na lang ang kwento ni Primo ngayong araw. Naway merong kayong natutunan at may napulot kayong aral sa kwentong inilahad natin. Muli, ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Okay, so tapos na mga kabaryo. Bali, yun nga, sa ngayon ayoko munang magbigay ng komento kasi feeling ko may karugtong tong storya. So hintayin na lang natin kung magkakaroon, kabaryo. Kayo na munang maglagay ng komento sa baba, babasahin ko na lang. Tapos yung shoutout natin, next upload na. Tingnan natin kung kasi kausap ko pa yung nagpadala ng sulat, yung sender, na feeling ko may karugtong sa ibang lugar. So yun ang hintayin natin. Diba? Mas maganda. So yun lang muna para sa akin. Walang iba, basta napakalakas ni Primo, no? So yun. Muli, maraming salamat sa mga sumusuporta ng Kwentong Baryo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo tapos share nyo na rin yung videos natin, no? Yun lamang mga kabaryo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.